Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, November 6, 2025. Si Typhoon Tino nga po ay patuloy nang lumalayo sa ating bansa at ito nga po ay patungo na ng Vietnam. Asahan pa po natin na magiging maayos at maganda na ang lagay ng panahon. Umiiral pa rin po sa ating bansa itong northeast monsoon o yung amihan sa parte ng Batanes, habang yung shear line naman, apektado po niyan ang ilang bahagi ng northern Luzon and central Luzon. Asahan naman natin yung localized thunderstorm sa Metro Manila hanggang dito po sa parte ng Bicol region. At yung minomonitor naman po nating bagyo na si posibleng bagyong Yuan ay patuloy nga po itong lumalakas. At kung mapapansin naman natin ay patuloy ng lumalaki o lumalawak yung kanyang sirkulasyon kumpara dito kay bagyong Tino. Makikita natin kung gaano kalawak yung kanyang diametro, kaya iba yung paghahanda at pag-iingat sa ating mga kababayan diyan sa may parte ng Luzon, dahil nga ito po ay malakas na bagyo, mapaminsala at kayang bumuhal ng malalaking puno. Habang malayo pa lamang, sana po lahat ng ating mga kababayan diyan ay nakapaghanda na kung sakaling tumama nga itong si posibleng bagyong Yuan. At bumaba nga ng bahagya yung kanyang direksyon sa forecast track na nilabas ng European Center. Ito po ay posibleng dito na sa may parte ng Aurora ang pinaka entry point niya, at ang exit point niya sa ngayon, yung bagong update ng European Center, ay sa parte ng Ilocos Sur. Kaya maghanda nga po tayo dyan. Ito po yung pinaka forecast track ng European Center. Mapapansin nga po natin as category 2, tatama yan sa parte ng Aurora. At kung mapapansin nyo nga po, pag tama rin po yan sa parte ng Taiwan, posibleng mag-recurve yan pabalik pero bilang isang low pressure area na lamang. At yung pinakadadaanan niya, isusum po natin yan para makapaghanda rin po yung ating mga kababayan dyan. Dito po, so possible po dito sa baba ng Palanan, papasok po yung si posibleng bagyong Yuan at dadaanan po niyan. Dito nga po possible po magkaroon ng landfall scenario yan dito sa may vicinity ng Iligan or ng Quirino, or dito po sa may parte ng Rojas San Mateo. And then dediretso po yan dito sa Paracelis, Tinglayan, sa Culayo. Then dediretso po yan dito sa may Bolone, and dediretso po yan sa Manabo, sa Pilar. Then yung pinakasinto niyan, bababa ng bahagya dito sa may Santiago. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan. Yan po yung pinakadadaanan nung pinakasentro. Pero yung aabutin nung kanyang posibleng diametro niya, ito pa papakita natin. Ito po yung kanyang cone of uncertainty. Kung mapapansin natin, malaki yung kanyang cone of uncertainty. So possible nga po yan by Monday po yan, November 10, yung pinaka-expected landfall natin dyan o yung pagtama. Posibleng mas maaga, madaling araw ng November 10 or possible po ng hating gabi ng November 9 magkaroon ng landfall scenario. Kung mapapansin nyo nga po, ito yung kanyang diametro, malawak po yan ay posibleng umabot po yan hanggang sa parte ng Central Luzon. Even Metro Manila ay maaabot nung kanyang hangin at na mga pag-ulan na dala. At pagdating nga po ng November 10 ng alas 9 ng umaga, mabilis niya pong tatahakin itong kalupaan ng Northern Luzon. Kung mapapansin nga po natin, at pagtama po niyan, dadaan po yan sa Sierra Madre, hihina nga po itong si posibleng bagyong Yuan. At makikita natin yung lawak ng kanyang diametro. Abot din po yan hanggang dito sa may parte ng Mindoro provinces, even Bicol region, mararamdaman nga po itong si bagyong Yuan.
Ito po yung kanyang mga dadaanan na possible nga po yung mga storm wind signal number 4. Ito mga lugar na ito sa may Santiago, Palanan, sa Candon, Bigan. Yan yung mga matataas na storm wind signal na posible nating asahan. At storm wind signal na number 3 and 4, posible po dito sa may parte ng Bolinao, San Carlos, San Jose, sa Bambang, Santiago. Kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan dyan. Yung mga pag-ulan din, kung mapapansin natin, abot din po yan hanggang dito sa parte ng extreme northern Luzon. Kaya saan natin magkakaroon din po yan ng mga storm wind signal. Kaya iba yung pag-iingat na agad para nga po sa ating mga kababayan na maghanda na nga po tayo dito sa posibleng paglandfall ni bagyong Yuan. Ulitin natin mataas pa rin po ang posibilidad na magbago pa po itong nakikita nating forecast track. Dahil kung mapapansin nga natin, didepende po yan sa pagbugso ng northeast monsoon o yung amihan. Hindi porket ito na ipinakita natin ngayon, yan na po talaga yung dadaanan niya. Hindi po, dahil magbabago pa po yan, kaya mag-antabay lamang po tayo sa mga posibleng pagbabago o senaryo nitong si posibleng bagyong Yuan. Ito nga po yung kanyang magiging possible scenario sa ating advanced weather forecast. At as of now, wala pa naman tayo nakikitang posibleng kasunod niya ngayon na ipinapakita ng ating advanced weather forecast. So possible nga po by 8 a.m. ng November 9, andito na po yan, malapit na po yan sa may kalupaan ng Central Luzon. And then expected na nga po natin by November 10, madaling araw po ang posibleng landfall scenario nito. Kaya maghanda at mag-ingat po yung ating mga kababayan dahil kasagsagan po ng tulog ng ating mga kababayan yung posibleng pagtama ni bagyong Yuan. Kaya mag-iingat po tayo para po dito, maghanda na po tayo, i-prepare na po lahat at yung mga bubong at syempre yung storm surge, no? Dahil nga malakas itong bagyo na ito, hahatakin po nito yung alon, no, na mas mataas na alon patungo po sa baybayin. Inuulit ko po, itong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.